So hi guys, welcome to my channel. It's me again, Lulu, ang inyong Lala Lulu. So ngayon we'll try this Tegral Daily Donuts ng Puratos. Nabibili ito sa mga baking store at gusto ko ngang in-try dahil may occasion dito sa bahay. So itong Tegral is softer than any other brand daw. And ang kailangan mo lang is yung isang sachet ng instant yeast or kaya 1 tablespoon and then water na 2 cups. So, ang gagamitin natin, yung attachment natin para yung dough hope. So, ibinuhos ko lang dito sa ating mixer ang ating Tegral donut. So, ready-made po ito ha, ready mix. Nilagay natin ang instant cheese at ang water. Saka isasalang natin sa ating mixer. Pwede nyo namang kamayin to katulad nito kasi hindi kinaya ng aking mixer kasi nga yung mixer ko ay medyo nagloloko. So, hindi kinaya. So, inid pa natin ito ng katulad nito. Inid nyo ng mabuti hanggang makuha nyo yung sa window pane test. So, pag nag-window pane test kayo, katulad nyan, kukuha lang kayo ng isang maliit na portion. So, inid nyo lang ng inid hanggang mag-smoothen. Pero ito yata hindi ko na-achieve ang pagiging smooth dahil medyo masakit sa kamay at hindi nga nakisama ang ating mixer. So, ito na yung mag-window pane test na tayo, guys. So, ayan. Yan. Kukuha lang tayo ng maliit and then so, babanatin lang natin. Pag nabanat na natin at hindi siya napunit, ibig sabihin, ready na ang ating dough. Pero, ang ina-advise ko sa inyo dito is inid nyo talaga ng mabuti. Kasi ito, kulang pa ito sa pag-knead para mas soft. So, ayan. Pero, sa window pane test natin na tinatawag, okay naman siya. So, ngayon, naglagay lang ako ng konting oil dyan sa ating bowl. Kasi dyan natin ilalagay yung ating dough. So, ayan. Tatakpan lang natin at least 30 minutes. Paparize lang natin or kaya hanggang ito ay mag-double in size. So, ayan. Tatakpan natin itong ating cling wrap. Idikit natin yung cling wrap doon sa ating dough. So, ayan. Gupitin lang natin at ayan. Ipaparize lang natin ito ng about 30 minutes or kaya kung kailan ito magiging mag-rise or mag-double in size. So, ayan. Proofing na tinatawag. Ipo-proof natin. So, ito na nga. About 30 minutes yata ito. So, ayan. Kinuha ko na. Okay na siya. Pero hindi siya nag-rise ng mataas. Kasi itong kind of donut na ito is mas siya, alam nyo yung hindi siya malambot sa loob, mas malaman siya. Mayroong ganong donut. Ang natikman ko is, mako-compare ko nga ito sa Lola Nenas. Parang ganun ang lasa niya at saka yung texture niya if familiar kayo sa Lola Nenas na nabibili dito. So, nag-weigh lang ako ng about 54 grams ng dough natin para sa isang donut. So, ayan. Ang kagandahan dito sa Tegral donut is ang bilis niya i-prepare at hindi siya dumidikit sa ating kamay. Ang dali niyang i-manage. So, sa proper kneading nito ay a-achieve nyo talaga ang perfect na softer donuts ng Tegral. So, nabili ko ito ng about, kasi nag-sale sa SJG. So, sabi ko, i-try ko nga ito. Pero, ang regular price nito is nasa 300 plus, I think. So, nung mag-sale, so, grinab ko na kasi nga may okasyon at hindi pa naman siya expire at this time. So, ayun, grinab ko na para nga matry ko din. So, ginaganyan ko na lang siya, pina-flatten ko na kasi ayoko nang magawa ng from the scratch kasi minsan pumapalpak. So, ito, tested talaga ito na hindi pumapalpak. So, ang aking pang mold dyan is yung isang cutter ng round tapos may isang small dun sa ating piping tip. Yun ang pambutas ko sa gitna. So, yun lahat ang nagawa ko. Ipo-proofing ulit natin ito ng 45 minutes to 1 hour. So, ayan. Tatakpan lang natin ng mga kitchen towel or kaya ng plastic. Ayan. So, naluto na natin. As you can see, nandun ang ating mga donuts at lalagyan na natin siya ng
topping. So, ito rin na nabili ko na ACC strawberry chocolate. So, ayan, trinay ko din itong ACC strawberry flavor na chocolate. Meron din silang white, meron din silang chocolate mismo. At yan, ang napatunayan ko dito, madali siyang tunawin. Yes, madali siyang tunawin. At itong ang strawberry na ginamit ko is amoy na amoy ang bango at lasang-lasang strawberry. Ay, by the way po, hindi naman po ito sponsor, kundi nag-try lang tayo ng mga product na katulad nito na nakikita natin sa mga baking store. So, if you want to try, this is an honest try. Honest try. So, ayan, una, madali. Wala tayong hinalo dyan kahit ano. So, shiny siya. Pag natuyo, ganyan ang itsura niya. So, yun ay ACC strawberry chocolate. So, ayun. Masarap din siya. At ito nga nating donut natin. So, fried donuts ito ha. Pina-fry natin. Hindi ko pala napakita sa inyo ang pag-fry. Sorry naman. So, may mga instructions sa pag-fry. Kailangan, pag mainit na yung inyong mantika, saka nyo na ilalagay ang donuts. Then, babaliktarin nyo lang. Ayan, naglagay din tayo ng sprinkles for design purposes. So, ayan guys, ang ating donut. So, di-design na natin. So, ayun na nga, sa pag-fry nito, yung mantika, papainitin nyo. Yung hindi yung sobrang init, yung saktong init lang. And then, pag nilagay nyo na si donuts, see to it na babaliktarin nyo kasi madali lang naman siyang maluto. So, ganon. Fried donuts po ito. So, very easy. Kahit wala kayong oven, ay makakagawa kayo nito. Kaya minsan, ito rin ay isang ACC product, ang strawberry topping. So, ayan, nabili ko din yan. So, ito may bilog. Siyempre, yung donut, minsan gusto natin yung may laman. So, ganyan lang paggawa. Kumuha kayo ng piping tip na bilog, tapos itutusok nyo sa donut. So, ganyan lang. So, ito yung may laman na donuts. Minsan, pineapple something, yung mga sa Dunkin. Pero ito, kasi nga mahilig yung bata sa strawberry. So, puro strawberry ang ating ginawa. Yung una kong gawa ng donuts, medyo umitim. Medyo nasobrahan yata. Kaya pinapahuli natin. So, ayun, nakikita nyo maitim yung iba. So, pag tinikman nyo to, ang sarap talaga, guys. Ang sarap niya, lalo siguro kung properly ang pagkanid nito kasi malambot siya. Ito namang white chocolate, ibang brand na to. Medyo nahirapan kami ditong magpatunaw. Pero okay lang, natunaw din naman. Pero not like nung strawberry na madali siyang tunawin. Ito medyo, alam nyo ba yung mga chips na white chips, chocolate? Yun. Medyo nahirapan tayong magtunaw doon. So, ito na nga, nilalagyan na natin ng mga. So, ito na guys yung ating donuts. Ito yung design natin. Nilagyan-lagyan lang natin ng mga sprinkles para naman maging maganda tignan. So, ito na nga yung ating integral donuts guys. Kung di kayo marunong, madali lang siyang gawin. Tubig at saka yung dry yeast lang or yung instant cheese lang ang kailangan natin, yun na, makakagawa na kayo ng donuts at prito-prito lang. So, naglagay din tayo ng connect natin ng sugar. So, ayan, pwede na nating pang-display sa ating mga small party sa bahay. So, ayan guys, kung nagustuhan nyo, pa-like na lang and, ayan, pa-subscribe. Hindi pa kayo nakapag-subscribe. So, ito na yung ating donuts. Ginawa namin yan sa birthday ng aking apo. So, yun. At itong cake. So, ayan, napanood nyo na yan. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching and see you again soon. Bye!